Yan. So guys, ang unang topic po natin ngayon sa atin pong, okay. Ang unang topic po natin ngayon ay eto na po. Okay po ba yung ating audio? Hindi po ba mahina? Yan. So, eto po ang unang topic natin. Yan. Tignan, Pasay RTC Branch 118 nag-issue ng bagong utos. Nagtatakda ng 10,000 na bail para sa kasong unlawful means of publication ng dating host na si Jay Sonsa. Yan. So mga kaibigan, no, mabuti na lang at meron siyang bail, no? At 10,000 lang ang kanyang bail sa tindi ng kanyang nagawa. Guys, no, yung pag propose ng medical records ng ating Pangulo, medical records na peke, no? At saka talaga namang nagsasaad na ang Pangulo daw natin ay merong malubha ng karamdaman, no? So, mabuti na lang at meron siyang piyansa at mura lang, no? 10,000 pesos. Yan. So, yan po guys, no? Ang Pasay RTC branch po ay nag-issue ng bagong utos na nagtakda nga po ng 10,000 piso na piyansa para sa kasong unlawful means of publication ng dating host na si Jay Sonsa. Kahapon mga kaibigan, nung isang araw ay ating din pong naging topic ito, no guys, no? At sabi nga natin, ay medyo sayang po ang kanyang legacy dahil maganda po ang naging legacy niya, no? Kung titingnan po natin sa mga nakakaalam po at nanonood palagi ng Men and Jay. Yan. So, naalala ko guys, no, inaabangan ko palagi yan, no? Hindi po ako nag-skip at yan po talaga yung aking pinapanood kasi ang gaganda po ng kanilang episode. At saka talagang yung kanilang balitaktakan ni Mel ay talagang nakakatuwa, nakakaaliw at talagang napakaganda guys yung kanilang partnership, yung kanilang chemistry na para bang sila ay partner in real life, no? So kung babalikan natin yung ganong sitwasyon, sayang talaga yung iniwan niyang legacy, no? Na hindi po niya naalagaan dahil lamang sa kanyang pagiging DDS ay siya po ay naging fake news peddler. From journalist to fake news peddler. From respected journalist ay uh, naging ano ba tawag dito, yung wala na bukod sa hindi siya nare-respeto, nawala na siya ng credibility, no? So sayang po talaga itong legacy ni Jay Sonsa. O, sabi ko nga sa inyo palagi mga kaibigan na kapag kahit gaano ka pa katino, kapag ikaw ay na-associate sa mga Duterte, ikaw ay mabubulok. Katulad ng isang kamatis, no? Kamatis sa loob ng bayong, nilagyan mo ng isang medyo nabubulok or bulok, ang lahat po na yan ay mahahawa. At eventually, lahat po sila ay mabubulok. So, ganyan po katindi, no? Ganyan po katindi ang what do you call this? Ganyan po katindi ang kamandag, no? Ng mga Duterte. Sila po ay nagkukos para sa mga ibang mga tao, no? Na mga matitino. Sila po ay nagkukos para mga taong ito ay talaga namang mawala po sa katinoan. Ganyan po no ang mga Duterte. No? So, Gerardo Ramirez, E5Y, E5Y, hello, shout out sa iyo. Gerardo Ramirez, E51. Y. Tsaka si Len de los Santos. Hello, Len de los Santos, no? Maraming salamat at nandito ka. Yan. So, si Len de los Santos, nanonood din to sa akin, no? Sa aking YouTube channel. At saka si Jose Castres Sr., like and subscribe from Winnipeg, Canada. Marami kong salamat. At saka si, sino pa ba dito? Nabasa na natin, no? So, yan mga kaibigan, mamaya ulit tayo magbasa, no? Pag may bago na po ng mga komento. Yan, so sayang po talaga. Pero, eto nga guys, bibigyan naman siya ng due process
at ang kanya pong kaso ay bailable, so makakapag-bail po siya ng 10,000 pesos at idadaan po yan sa due process. Napakaswerte po nila, no? Kasi dinadaan na yun sa due process. Unlike po sa panahon ni Digong, na kapag ikaw ay naging taga-criticize ng administrasyon ni Digong or ni Digong, ay bigla ka na lang mawawala. Nandiyan naman yung bigla ka nang aarestuhin, walang warrant of arrest, at talaga namang bigla na lang ah, ang buhay mo ay masisira dahil sisirain purposely, no? Katulad ng ginawa na lang ni dating Pangulong Duterte, no? Kina Leila de Lima, sinira po niya ang buhay at ang pagkatao, ang pagkababae ni Leila de Lima, no? So, mabuti ngayon sa panahon ni PBBM dahil kahit na ganito maraming nagfe-fake news sa kanya, no, ng mga DDS, ay dinadaan pa rin po sa due process at hindi natin sila nakikita na basta na lang natutumba, nawawala, or inaaresto ng walang warrant of arrest, no? So sa panahon po ni BBM, nandyan po ang due process, no? At the government made sure, mga kaibigan, na talagang ang lahat ng mga tao, mayaman, mahirap, or kung ano man, kalaban sa politika, lahat po yan ay magkakaroon ng due process. Dahil entitled po tayo ayon po sa ating 1987 Constitution. Lahat po ng tao ay entitled sa due process at until proven guilty, mga kaibigan, makakapag-presume po tayo ng innocence. No? So, yan, ipaglaban na lang ni Jason sa korte, no? Ang kanyang kaso para makalaya siya kung sa tingin niya ay wala siyang kasalanan. Pero sa tingin natin dito guys, may kasalanan talaga siya eh. Bakit? Eh nag-post pa naman siya ng karimari-mari no, na fake news tungkol sa health ng ating presidente. At kesyo ang presidente natin ay malubha ang kalagayan. No? So ano po masasabi niyo sa ating unang topic mga kaibigan? No? Paki-comment na po ang inyong sagot. No? Bago po tayo magpunta sa second topic. Pa-shout out po ang sabi ni Daniel Calderon 3358. Shout out sa iyo Daniel Calderon. Salamat po sa pag-drop by mo dito sa ating page. Grabe talaga ng panahon ni Duterte, kawawa, mahihirap, tumpak. Tama ka dyan, no? Dahil sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala pong due process. Walang tinatawag na due process. Kapag gusto kang arestuhin ka kahit walang warrant of arrest. Kapag gustong i-search yung bahay mo, is-search, papasukin kahit walang search warrant. Ganyan po, no? At yung mga, alam natin, yung mga nabiktima ng mga tukhang sa war on drugs ni Duterte, alam natin na violate ang kanilang rights, no? Yung kanilang civil rights, no? Yung civil rights nila na nakalagay po sa Bill of Rights na baliwala po ito at hindi po ito na ay patupad dahil basta na lang kinatok yung kanilang bahay, hindi nga kinatok eh, sinipa lang ang pinto. Pagkasipa ng pinto, bang, 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 tumba. At meron pang nadadamay ng mga bata. No? So, nakakalungkot isipin na ganito ang nangyari in the past administration. At nakakalungkot isipin na meron po tayong naging dating Pangulo ng Pilipinas na violator po. No? Number one breaker ng batas. Bagamat siya ay lawyer daw. No? So katulad din po ng anak niya ngayon na lawbreaker din po. Lawbreaker. Hindi nagbe-bend ng law, kundi talagang breaker. No? Iba po yung binibend yung law at iba din yung binibreak. Yung binibend, minsan i-bend mo lang siya ng kaunti para lang ma-satisfy no yung isang need na kailangan talaga para sa mga mahihirap no or para doon sa mga naaapi no. Minsan you need to bend the law but not break no. Hindi mo dapat i-break no. Minsan lang i-bend mo para pumabor doon sa mga biktima. Pero yung pag-break ng law is tabu. Tabu po yan. Hindi po pwedeng i-break ang law, no? So next topic po tayo, ang sabi po dito ni Harry Roque. Si Harry Roque po, ang sabi po niya, wala nang mawawala lahat
Wala nang mawawala, lahat sa akin. Binababoy na ako ni bangag, sinira na niya ang aking buhay. Grabe. Alam mo, ikaw ang sumira sa buhay mo. Unang-una, ang ginawa mo, ah, naging involved ka sa pogo. At alam naman natin kung bakit ka nagtatago ngayon kasi hindi mo maipaliwanag yung iyong asset na nasa 300,000 bigla na lang naging milyon-milyon. Hindi mo kayang ipaliwanag. Nung huling appearance mo sa House of the Representative, ikaw pa ang nagpresenta. Ang sabi mo kay Congresswoman Jean Filibustro, dadalhin mo yung mga dokumento at ibibigay mo doon, ipapakita mo to prove na hindi galing sa nakaw or hindi galing sa illegal ang iyong mga assets. But after that, no show ka na. Hindi ka na pumunta kahit kailan at nagtago ka na, maging ang asawa mo ay nagtago na rin. So, sino ngayon ang gumawa ng ganyang kapalaran? Hindi naman yung pangulo natin, eh, 'di ba? Hindi ang pangulo natin ang gumawa ng kapalaran mo. Hindi ang pangulo natin ang sumira sa buhay mo. Ang sumira sa buhay mo ay ikaw mismo kasi dahil sa iyong kalokohan. Bakit na lang hindi kasi dapat sana ang ginawa mo na lang 'no, inamin mo na lang. Inamin mo na lang na galing sa Pogo yung assets mo. Inamin mo na lang sana na, wala ka talagang dokumento kasi galing sa illegal yung, mga assets niyo. Inamin mo na lang sana at humingi ka na lang sana ng tawad, hinarap mo na lang sana ang kaso, mapapagaan pa ang iyong, kaso at maging whistleblower ka na lang. Oh, at humingi ka na lang ngayon sa gobyerno 'no, humingi ka ngayon ng favor na maging state witness ka, para maging witness ka sa mga, krimen na nangyayari 'no, patungkol sa Pogo at kung sino-sino ba yung mga involved dito, 'di ba? So, bakit hindi mo na lang ginawa ang tama para ikaw ay hindi, nasira ang buhay? Nasira ang buhay mo dahil sa sarili mo. Huwag mong huwag mong isisi sa ating pangulo. Dahil ang buhay ng tao, tayo ang nagkokontrol niyan. Ang Diyos ang master architect ng buhay natin. The master architect of our life is God. Pero tayo pa rin ang nagpapatakbo nito at tayo pa rin ang talagang, gumagawa. Tayo yung kumbaga kung saan natin gustong pumunta. Kung eto, tatahakin natin yung daan na 'to na hindi nilaan ni God para sa'yo, o mapapahamak ka. Kasi sa buhay natin 'no, ganito lang 'yan, eh. Ang Panginoon meron siyang, plan sa buhay natin. The architect 'no, architect ng buhay natin. Pero tayo meron din tayong plano, meron din tayong mga ginagawa 'no, mga hakbang sa buhay natin. Ngayon kung ikaw ay mag-o-obey sa kay God, ito yung gagawin mo, yung highest plan 'no, galing yan sa Panginoon, dito ka. Ngayon, gusto mong yumaman agad-agad, hindi ka makapaghintay at naging greedy na ang puso mo. So, mas pinili mo yung sarili mong daan. Ngayon, yung sariling daan na pinili mo, napariwara ka. Yun napariwara ka hanggang sa no point of no return. Hindi ka na ngayon makabalik, hindi mo na alam paano ka makalusot. So, ang ginawa mo na lang, pinanindigan mo na yan at nagtago ka na ng tuluyan at hindi ka nag-humble 'no, para humingi ng tawad, hindi ka nagpakumbaba para humingi ng tawad at para baguhin ang buhay mo. Alam mo dalawa lang 'yan, eh. Puwede ka pang magbago, puwede pang umayos ang buhay mo, kaso mas pinili mo yung daan na gusto mo, na magtago. Mas pinili mo yung daan na hard, 'di ba? Learning the hard way, 'yan ang gusto mo, 'di ba? Gayong puwede ka namang humingi ng tawad. "Patawarin niyo ako kasi ganito talaga nangyari, eh. Nasilaw ako sa salapi, nasilaw ako, 300,000 lang yung asset mo biglang naging milyon-milyon, hundreds of millions." Oh, kumbaga i-ano mo na rin kasi tao naman tayo 'di ba? O sabi nga nila lahat ng tao nagkakasala, lahat ng tao nagkakamali. Oh, humingi ka ng tawad.
Ngayon yung mga asset mo na mga milyones o para mas maging kumpleto ang paghingi mo ng tawad, i-ano mo, ibalik mo. Ibalik mo 'yan sa ano, sa treasury 'no, sa gobyerno, ibalik mo. Naniniwala ako mapapatawad ka, eh. Aayos ang buhay mo, magiging maayos ang buhay mo, mapapatawad ka, makakabawi ka. Pero ang ginawa mo kasi, Harry Roque, ang ginawa mo, mas pinili mo yung hard way, mas pinili mo yung daan na baluktot, hindi ka nagpakumbaba. Ang ginawa mo, nagpakataas-taas ka at sinira mo ang pangalan ng pangulo, binaboy mo ang pangulo, actually ikaw ang bumaboy sa pangulo natin. Naglabas pa kayo ng mga video, ng mga pulboronic video at kita naman natin 'di ba kung paano mo pinagtatawanan ng ating pangulo kasama yung mga OFW diyan sa ibang bansa. At sinasabi mo na siya yan, si Bongbong Marcos. Grabe ang ginawa mo sa pangulo natin, di ba? So yan yung nangyari sa'yo ngayon. Isa ka ngayong pugante kasi hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong humingi ng tawad sa mga kasalanan mo. Pwede ka pa sanang magbago, pwede pa sanang umayos ang buhay mo, at pwede pa sanang mapababa ang kung masistensyahan ka man. Sa totoo lang hindi ka naman kinakasuhan nun, eh, 'di ba? Hindi ka kinakasuhan, tinatanong ka lang. At ikaw mismo ang nagpresenta na babalik ka, na dadalhin mo ang mga dokumento. Kung ako sa'yo, kung ang ginawa mo lang sana, dinala mo ang mga dokumento, "O eto, patawad, sambayan ng Pilipino, patawad kasi talagang natukso ako, eh." Dahil dito sa laki ng pera ng pogo. Patawarin niyo ako, eto itong mga asset ko na ito na galing sa illegal, 'yan. O sige ibibigay ko na 'to sa gobyerno para, makatulong sa panggastos para sa mga kababayan natin. Eh, di matutuwa pa sa'yo ang sambayan ng Pilipino, mapapatawad ka namin. Sino ba kami para hindi ka namin mapatawad? Tao lang din kami, hindi kami puwedeng manghusga sa'yo dahil pati kami punong-puno din kami ng kasalanan. Walang perpekto dito sa mundo, walang tao dito na walang kasalanan. Punong-puno tayo ng kasalanan, isa tayong maruming basahan sa paningin ng Diyos. Pero tayo ay kanyang nilinis at tuwing tayo ay, umaharap sa kanyang humihingi ng tawad, open arms na tayo ay kanyang pinapatawad. Pero ang katotohanan, napakadumi natin tulad ng isang maduming basahan. Kaya Harry Roque, kahit ano pa man ang naging kasalanan mo, kayang-kaya kang patawarin. Pati ng sambayan ng Pilipino at ang batas ay hindi magiging hard sa'yo kung ikaw ay nagpakumbaba, ibinalik yung mga asset mo na hindi naman nakuha sa legal, ibinalik mo sana. Sana ngayon maganda ang buhay mo at ang credibility mo ay hindi sana mawawala. Kaya kung ano man ang nangyari sa'yo, Harry Roque, kasalanan mo yan. Huwag mo yang isisi sa ating Pangulo at huwag mong sasabihin na binababoy na ako ni Bangag, sinira niya ang aking buhay dahil ikaw ang nambaboy sa ating Pangulo at ikaw ang sumira sa buhay mo. Yun ang katotohanan. Mga kaibigan, anong masasabi niyo sa ating topic na yan? Comment down your answer, no? Yan. So, hello, Admin Rich. Hi, Niolo. Eva Punzalan, 2080. Hi din po sa inyo, Eva Punzalan. Marami pong salamat. Yan. So, like nyo na daw po. Yan ang ating pong live. Irma ka po yan at huwag mong pakasisihin ang butihing President BB Marcos dahil nung naglulumoy kayo sa kasamaan, wala sa tabi niyo ang mabuting presidente ng Pilipinas, umay kayo. Tumpak, 'di ba? Nung nagpapayaman siya, nung nangangamkam siya ng lupa ng ating mga kababayan na mga maralita dahil kinakamkam nila dahil gagawin nilang Pogo Hub. Wala naman dun ang Pangulo. Nagpapakasaya sila, nagpapakasarap sila sa salapi. Pagkatapos nung nahuli sila, isisi nila lahat sa Pangulo.
gagawa sila ng kasalanan pagkatapos nung nahuli sila, isisi nila sa Pangulo. Aba, hindi po pwede yan. Alam ng taong bayan kung ano ang tunay na nangyayari. Kaya hindi mo mabubudol, Harry Roque, ang mga taong bayan. Matatalino ang mga Pilipino. 'Di ba? Yan. Agarang tulong sa mga apektado. Inatasan ni Pangulong Marcos ang mabilis na deployment ng ayuda sa mga komunidad tinamaan ng ashfall sa Albay. Naku, ang Albay natuluyan na talaga. Naka-full swing na ang response operations para sa kalusugan, kaligtasan at accessibility ng mga kalsada. Nakatuon ang pamahalaan sa agarang pagtugon sa sitwasyon sa Ginobatan at Kamali. Alam niyo ba mga guys, no? Nung pumunta nga kami dito sa Albay, no? Yung aming pong hotel ay ano, overlooking, no? Yung Mount Mayon, no? Kita namin guys, no, yung ano, yung usok, no? Usok, tapos dumadaos doon siya pag ganun sa ano, dun sa peak ng ano ng Bulkang Mayon. Tapos kapag gabi guys, kita namin yung ano, yung apoy, no? Yung lava yung dumadaos doon siya, galing siya doon sa crater. Tapos dumadaos doon siya pababa. Pag tinignan mo siya malayo, parang, wow, ang ganda, no? Parang ang ganda talagang wonder, no? Wonders of the world, no? Na uy, galing sa crater yung lava yung dumadaos. Tas ang ganda tingnan, no? Pero hindi siya maganda eh kasi um, ano na yun, sign, no? Sign na siya ay mag-aalburuto. At yun na, eto, nag-alburuto nga, no? Pero hindi naman yata kalakihan, no? Yung, hindi naman talaga sumabog. Kasi guys, kapag sumabog ito, nako, grabe po ito pag sumabog mga kaibigan, itong Mayon Volcano, grabe po yan pag sumabog. Lulubog po ang mga bayan diyan mga kaibigan. Katulad po ng nangyari 'di ba nung ito ay sumabog nung, ilang daang taon na ang nakalipas, lumubog 'di ba yung ano, yung church. At ang nakita na lang, eh, kaunting-kaunti na lang yung pinaka-ano na lang, mataas na bahagi 'no, ng church. So, Baraswain Church 'no. So, mahirap po kapag, talagang itong Mount Mayon ay pumutok 'no, at talagang sumabog. Kasi mahirap po talaga dahil, marami po diyan yung mga, nasa paligid po niyan, lulubog po 'yan. At, siyempre yung mga kabahayan 'no, kawawa naman at maaaring maraming maging casualties kapag hindi sila nakalikas. Kasi marami din pong mga bahay-bahay dun guys 'no, sa crater 'no, doon sa malapit sa paanan ng Mount Mayon ay may mga ano din, mga, residence at meron ding mga hotel 'no, iba-iba po. So, napakaganda po niya 'no, tingnan. Habang kami ay nasa hotel at nakikita namin yung pagdausdos ng lava mula doon sa crater ng, Bulkang Mayon 'no, napakaganda. So, yan guys 'no, ang pangulo po natin ay mabilis po ang pagde-deploy ng ayuda. As usual, lagi naman ganito ang pangulo natin kapag meron pong mga kalamidad 'no, mabilis po ang pag, deploy ng ayuda ng DSWD. Kasi ang directive po ng ating pangulo ay hindi po pupuwede 'no, hindi puwedeng, "Uy, kung kailan merong ano, disaster doon pa lang magpa-pack." Iba po ngayon sa bagong Pilipinas, iba po ngayon. Whether may disaster, guys 'no, ang ginagawa nga ngayon habang wala pang disaster, pack na ng pack 'yan 'no. Siyempre tinitignan po nila yung mga expiration date, kailangan, ilang years bago mag-expire 'no. Pack lang ng pack, padamihin ng padamihin pagkatapos pine-preposition po nila 'yan sa iba-iba pong mga lugar ng ating bansa. So, once na ma-hit ng, typhoon ang isang lugar, eh, wala na pong problem kasi meron na po doon na naka-preposition na mga goods at na mga relief 'no, para sa ating mga kababayan. So, once na tumama yung bagyo or anumang calamity na 'yan, meron kaagad pang-response 'no, mga relief operations. Meron kaagad maipamigay kasi nandun na po, eh, naka-preposition na. Unlike po sa mga nakaraang administrasyon 'no,
Lalong-lalo na yung, kina Duterte, 'yan, na Pinoy 'no, na grabe guys. Eh, si Duterte na kay Duterte na lang kasi si Duterte yung sinundan ng ating Pangulong BBM. Kay Duterte na lang, ano yung reklamo ng mga tao doon sa, bandang mga Surigao, bandang yung mga Dinagat Island, yung mga natamaan, anong reklamo nila? Aba, 2 weeks na daw, 2 weeks na wala pa silang nakukuhang tulong sa gobyerno. Sabi nila, kahit man lang sana canned goods, mga noodles para madali daw makain nila or whatsoever, wala daw 2 weeks na. Ganyan po kainutil. Unlike po ngayon sa panahon po ni PBBM, sa panahon po ng Pangulong BBM, ay wala pa pong typhoon, napakaganda ng panahon, tuloy repack, tuloy ang repacking, tuloy-tuloy lang. Pagkatapos dalhin sa iba-ibang lugar, i-preposition sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Kaya 'pag may isang lugar na na-hit ng typhoon, walang problema, labas agad ng ayuda, labas agad ng relief goods. Yan po ang Pangulong BBM. Matalino, strategic, kasi meron siyang malaking kaalaman patungkol po sa mga disaster response. Kasi guys, naging vice gov, naging governor, naging kongresista, naging senador, plus yung kanyang karanasan nung ang kanyang ama ay Pangulo ng Pilipinas. Kaya napakataas po, napakahaba po ng karanasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Plus, yung kanyang immersion doon sa London, doon sa ibang bansa, mga kaibigan, iba yung kanyang doon, yung kanyang naranasan doon. Nakita niya yung tunay na mundo sa labas ng Pilipinas. Grabe mga kaibigan. Kaya si Pangulong PBBM, marami po siyang alam. Marami po siyang mga solusyon dahil po hindi lang po sa Pilipinas ang nakikita niya, kundi sa iba-ibang mundo, sa iba-ibang bansa, iba-ibang mundo tuloy. Isa lang pala ang mundo natin. Sa iba-ibang bansa po, no? Kaya ang Pangulo po natin is very knowledgeable. Kaya nga yung sinasabi ng isang babae na hindi daw marunong maging Pangulo, hello, ikaw ang hindi marunong maging Vice President. Vice President ka pa nga lang, hindi mo na alam kung paano. DepEd Secretary ka nga lang, hindi ka nga marunong, tapos gusto mo pa maging Pangulo ng Pilipinas. Aba, napakaano mo naman, di ba? Grabe, no? So mga kaibigan, ano po masasabi niyo sa topic natin yan? Paki-comment po ang inyong sagot, no? Kakulango.
siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay mo ay karton, tatay mo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatayo ay karton, tatayo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatayo ay karton, tatayo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang dedes.